Ngayon lang naitala ang pinakamainit na temperatura ngayong taon o simula nung Enero. Huwag na raw magtaka kung magiging maalinsangan na ang ating panahon. Sa tansya kasi ng Pag-asa, 1 o 2 linggo na lang, opisyal nang maidedeklarang summer na. Paalala ng mga doktor, ihanda ang inyong mga balat, pati na ang inyong mga baga. May report si Mark Salazar. Damang-dama na ang matinding sikat ng araw, mainit na rin ang hangin at asul na ang langit. Kahapon na itala ang pinakamainit na temperatura simula Enero ng taong ito, 34.4 degrees Celsius sa Metro Manila. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa summer. Although nakaranas tayo ng mga mainit na panahon ng nakarang 2 araw, hindi pa po officially dahil kailangan pa nating mabang panahon o mabang oras para masabi natin na officially hot and dry season. Pero sa taya ng Pag-asa, baka 1 o 2 linggo na lang ang hinihintay bago nila maideklarang opisyal ng tag-init. Gayunpaman, asahan na rin na mararamdaman na ang mas mainit na temperatura sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, minsan maabot, maximum is 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hindi nagkakamali, doon na ang usually na umaabot ng mataas na temperature sa lahat ng lugar. Minsan umaabot ng 39, 40 or 38 degrees Celsius. Sa mga excited mag-summer fun, maliban sa palaging paalala ng Department of Health na mag-ingat sa heat stroke, summer skin diseases gaya ng bungang araw, tigdas at bulutong, handa na rin daw ba ang iyong baga sa summer? Ayon kasi sa DOH, mataas ang level ng air pollution kapag tag-init. Pagdating na tag-init, tag-araw, no, dumadami yung mga sakit na mai-attribute mo sa air pollution. Ay, mga chronic bronchitis, asthma, although marami pang ibang reason kung bakit nagkakahika o nagkaka-asthma isang tao, but then mapapansin mo, tataas talaga ang insidente ng mga ganito. Pagkising ko, nakita ko kagad yung mausok na usok galing sa tambutso ng jeep, and yung smog terrible, and also yung smoking. Ang masasabi ko lang po, air pollution kills. Paliwanag pa ni Health Secretary Enrique Ona, kapag summer kasi, mas maraming bumabiyahing sasakyan, umaandar na makina gaya ng aircon at mga nagsisiga sa bakuran. Lahat nagpapalala sa polusyon. Ang study ng World Bank states that about 65% are due to transport. Lalo ng ating mga jeep, tricycles and buses. 21% daw are due to yung tinatawag nating stationary sources, meaning factories. And 21% naman are due to yung burning of our waste. Pero bumubuti naman daw kahit papaano ang air quality ng Metro Manila. Ayon sa World Bank, sa loob ng taong 2003 hanggang 2007, mula sa 144 microgram per cubic meter, bumaba na ang polusyon natin sa 97 microgram. Mas mainam daw kung bababa pa ito hanggang 90 microgram. Pero hindi pa rin maaaring sabihing malinis na ang hangin dahil dapat nasa 10 microgram lang. Kaya pagsapit ng tag-init, hindi man daw bagay sa summer get-up ang face mask. Mabuti na raw pakasiguro. Mark Salazar, GMA News.